So, good day guys. Our topic for today is about solar thermal power system. What is a solar thermal power system? A solar thermal power system is a technology that generates electricity by using sunlight to produce heat. In this system, solar energy is collected and concentrated using mirrors or collectors to create high temperatures. The heat is then used to produce steam, which drives a turbine connected to a generator, thereby producing electricity. Unlike solar photovoltaic systems that convert sunlight directly into electrical energy, solar thermal power system first convert solar energy into thermal energy before generating electricity. So, pag naririnig natin yung salitang solar power, usually ang pumapasok agad sa isip natin is yung solar panels, di ba? Yung flat na panels na kino-convert yung sunlight directly into electricity. Pero today, ibang klase ng solar energy ang pag-uusapan natin. Ito yung tinatawag na solar thermal power system. So basically, ang solar thermal power system, gumagamit din naman siya ng energy from the sun. Pero hindi siya direct conversion into electricity. Ang focus niya is yung init. Kasi instead na gawing kuryente agad yung sunlight, kinokolekta muna niya yung heat. Tapos ginagamit yung init na yon para makagawa ng kuryente. So maraming types ng solar thermal power systems. I-example na lang natin yung parabolic trap. Sa parabolic trap is yung gumagamit siya ng heat transfer fluid. Yung heat transfer fluid na yun yung pinapainitan. Doon kino-concentrate lahat ng init para yung laman na tubig ng heat exchanger is mapainit ng heat transfer fluid na yon. Tapos yung syempre pag yung tubig na initan, nagiging steam to. Tapos pag naging steam, papasok naman siya sa steam turbine nating tinatawag. Yung steam turbine naman na yon, nakakonekta siya sa generator. Syempre pag pumasok yung steam sa steam turbine, iikot yung steam turbine, yung turbine. Ngayon, iikot kapag nagkaroon ng kinetic mechanical energy doon, mako-convert siya into electrical energy. Ngayon, doon makakapag-produce ng electricity. So, gumagamit din siya ng generator para, yun nga, ma-convert yung mechanical energy into electrical energy. So, types of solar thermal power systems. Number 1 is yung parabolic trap. Number 2 is solar tower. 3, linear Fresnel reflector. And 4 is parabolic dish. Dito muna tayo sa parabolic trap. Ipapaliwanag natin kung paano siya nag-ooperate. Number 1 is parabolic trap. In a parabolic trap is a type of solar thermal power system in which long curved mirrors shaped like a parabola are used to collect and concentrate sunlight onto a receiver tube placed along the focal line of the mirror. The concentrated sunlight heats a fluid flowing through the tube, such as synthetic oil or molten salt, to a high temperature. This heated fluid is then used to produce steam, which drives a turbine connected to a generator. To generate electricity, parabolic trap systems are one of the most widely used and commercially proven solar thermal technology. So, first of all, yung salitang parabolic trap, galing yan sa shape ng salamin. Parang curve siya. Hugis parang letter U, tapos mahaba. Ang trabaho ng salamin na to is to focus lahat ng sikat ng araw doon sa tube na nasa gitna, na tinatawag na receiver tube. Ngayon, pag tumama yung sunlight sa curved mirror, lahat ng sinag ng araw na pupunta sa tube na yon. Dahil concentrated yung init, sobrang umiinit yung tube. Sa loob ng tube may dumadaloy na heat transfer fluid. Kadalasan, oil. Yung fluid na to, yung sumisipsip ng init galing sa araw. After that, yung mainit na fluid dadalhin sa heat exchanger. Dito na papasok yung tubig dahil sobrang init ng fluid. Papakuluan niya yung tubig hanggang maging steam. Yung steam naman na yun ang magpapaikot sa turbine. At syempre, pag umikot yung turbine, gagalaw yung generator.
Ngayon, pag gumalaw naman yung generator, makakapag-produce ito ng electricity. Ang kagandahan dito sa parabolic trap system, sunod-sunod lang yung process niya. Diretsong init papunta sa steam, tapos magiging kuryente. Kaya isa siya sa pinakauna at pinaka-common na solar thermal technologies na ginagamit sa totoong power plants. Another cool thing is yung mga parabolic traps umiikot kasabay ng araw. Ibig sabihin, from umaga hanggang hapon, sinusundan nila yung galaw ng araw para masulit yung sunlight. Parang naka-autofollow mode sila. Pero syempre may downside din. Medyo malaki yung space na kailangan kasi maraming mirrors ang setup. Tapos mas effective siya sa mga lugar na sobrang maaaraw, like deserts. Kaya bihira mo siyang makikita sa mga lugar na madalas maulap. Pero kahit ganon, malaking tulong pa rin ang parabolic trap sa solar thermal system kasi renewable energy siya. Walang usok, walang polusyon habang nag-ooperate at gumagamit lang ng energy from the sun. So in short, ang parabolic trap system gumagamit ng curved mirrors para i-concentrate ang sunlight. Pinapainit yung fluid at ginagawang steam yung tubig dahil dun sa init ng fluid na yon. Tapos yung steam naman nung tubig na yon, pinapaikot yung turbine. At kapag umikot yung turbine na nakakonekta sa generator, doon nagpro-produce ng kuryente. So, ganun lang siya mag-operate. So, ito yung mga parts ng tinatawag nating parabolic traps. Nandito yung mga curved mirrors. Sa gitna niya is ito yung receiver. Sa loob ng receiver tube naman na yan, may laman yan na heat transfer fluid. Tapos, konekta yan dito sa may heat exchanger. Sa heat exchanger naman na yon, may laman yun na water. Tapos yung water na yon, pag nainitan, yun yung nag-produce ng steam. Ngayon, yung steam naman na yon, napupunta siya sa turbine. Tapos yung turbine na nakakonekta sa generator, yun yung nagge-generate na electricity papunta sa power lines. Tapos yung air-cooled condenser naman na yun yung mga steam, binabalik niya para maging tubig ulit. Ngayon, ano naman yung tinatawag natin ditong thermal energy storage tanks? Dito, naiipon yung mga energy na kailangan para kunyari gabi or maulap, meron silang reserve energy para mag-operate pa rin. Tapos, ganun lang, ulit-ulit na proseso lang. So, operation of solar thermal power systems. The operation of a solar thermal power system involves converting solar energy into electricity through heat. First, sunlight is collected and concentrated using mirrors or solar collectors. These collectors focus the sunlight onto a receiver, where a heat transfer fluid is heated to a high temperature. The heated fluid is then passed through a heat exchanger or boiler, where it transfers its heat to water to produce steam. This steam is directed to a turbine, causing it to rotate. The rotating turbine drives a generator which produces electricity. After passing through the turbine, the steam is cooled and condensed back into water, and the cycle is repeated. In systems with thermal storage, excess heat is stored and used later to generate electricity when sunlight is not available. So sabi dito, yung iba daw na solar thermal power system gumagamit daw ng thermal storage. Kasi nga, yung thermal storage na yun yung nakita natin kanina na hot salt tank tapos cold salt tank. Dito iniipon yung excess energy para kapag daw wala ng sunlight or gabi na, di man maulap, is may gagamitin pa rin para mag-operate yung isang solar thermal power system. So, ayun guys. Kung babasahin natin at iintindihin yung mga nakasulat dito, parang maisip natin na parang redundant lang na yung diniscuss natin kanina na operation ng parabolic trap is halos same lang din dito. Operation of solar thermal power systems yung nakasulat dito. So, ang ibig sabihin niyan is etong parabolic trap
solar tower tapos yung linear Fresnel reflector, halos same lang sila ng ginagamit na operation. Ang pinagkaiba lang nilang tatlo is yung way nila ng pagkolekta sa init ng araw, kung paano nila mako-concentrate at ano yung ginagamit nilang paraan para mas mapataas pa yung times na makukuha nilang init sa araw. So, ayun. I-discuss naman ng iba nating ka-group yung solar tower, linear Fresnel reflector, tsaka yung parabolic dish. So, yun lang. In a solar thermal system, a heat transfer fluid or HTF is a liquid or gas specially designed to carry heat from one part of the system to another. Sa solar thermal system, may gamit na tinatawag na heat transfer fluid or HTF at ito ay maaaring liquid or gas na specially designed para magdala ng init mula sa isang bahagi ng system papunta sa isang bahagi. Ang principle na ito ay nagsisimula sa reflection ng araw sa mga parabolic mirror na siyang nagko-convert into heat at naitatransfer nito ang init sa HTF. At ang HTF naman ay dadaloy sa heat exchanger na kung saan ay nandun ang tubig na pagpapasahan niya na ng init para maging steam. At ang steam ay may pressure na kung saan mag-evaporate kapag na-reach ng water ang kanyang boiling point at ito ang mapapaikot sa steam turbine. Pero bakit nga ba kailangan pa natin ng heat transfer fluid sa solar thermal system kung kaya naman itong gawin direkta sa tubig? Dahil dito, mas malilesen ang initial at maintenance costs at mas mapapabilis ang processing time ng isang system dahil wala ng HTF na dadaanan. Tama, pwede pa ding mag-operate ang isang system kahit wala ng heat transfer fluid. Pero madaming factors ang mawawala dahil dito. Una na dyan ay bababa ang efficiency ng solar thermal system dahil makakapag-operate lang ito during daytime. Malilimitahan ang working time ng system dahil wala nang ma-harvest na energy during nighttime or cloudy days. Ang HTF ay may kakayanang mag-absorb ng 400 to 750 degree centigrade na hindi nag-evaporate ang properties nito dahil di tulad ng tubig na mag-evaporate na agad sa kanyang boiling point. Ginamit na advantage ang HTF dahil dito, kaya't kapag may araw or kapag may na-harvest na power, ang isang system ay pinapainitan na nila ang kanilang mga HTF. Nadali ito sa hot salt tank or tight vessel na magsisilbing reserve power na gagamitin kapag nighttime or kapag hindi maganda ang panahon. Sa paraang ito, mas makakapag-operate pa din ang system kahit wala na itong direct na pinagkukunan ng energy galing sa araw. At ito din ang tinitignan na dahilan kung bakit mas efficient pa din na may HTF ang solar thermal system para mas maximize nito ang kanyang working time at makapag-produce ng constant power. Sa solar thermal system, may iba't ibang klase ng heat transfer fluid ang ginagamit depende sa temperature at application ng system. Ang mga fluids na ito ang nagdadala ng init mula sa solar collectors papunta sa ibang bahagi ng system. Una ang air. Dito, ang init ay naipapasa sa pamamagitan ng paggalaw ng warm air particles mula sa mas mainit na lugar papunta sa mas malamig na lugar. Simple ito pero hindi ganoon ka-efficient kumpara sa mga liquid. Sunod ang water. Ang tubig ay very efficient dahil mas mabilis itong mag-absorb at mag-release ng init through convection. Kaya madalas itong gamitin sa maraming thermal systems. Next, ang molten salts. Ito ay ginagamit sa very high temperatures at kaya mag-store at mag-circulate ng malaking amount ng thermal energy. Kaya ideal ito sa mga solar tower or solar power tower systems.
Sunod ang glycol base. Ang glycol mixtures ay ginagamit para maiwasan ang pagyeyelo habang nagdadala pa rin ng init sa system. Common ito sa mga lugar na malamig ang klima. Sunod ang glycerol base. Dahil malapot ang glycerol fluids, nagbibigay ito ng stable thermal performance lalo na sa moderate temperatures. At lastly, ang synthetic oils. Ito ay specially engineered oils na stable kahit sa mataas na operating temperatures. Kaya reliable ito sa heat transfer. Sa pagpili ng tamang heat transfer fluid or HTF para sa isang solar thermal plant, maraming factors ang kailangang i-consider dahil dito nakadepende ang efficiency, safety at overall performance ng isang system. Una, ang operating temperature. Kailangan kaya ng HTF mag-function sa mataas na temperature na hindi agad nasisira or na-degrade ang properties nito. Kapag stable ito sa high temperature, mas efficient ang pagtatransfer ng heat sa buong system. Pangalawa, ang life cycle. Dapat matibay ang HTF at kayang tumagal sa paulit-ulit na heating and cooling cycles araw-araw. Kapag mabilis itong madegrade, tataas ang maintenance at bababa ang performance ng isang planta. Sunod ang heat transfer capability. Importante na mabilis itong maka-absorb at makapaglipat ng heat mula sa solar collectors papunta sa power generation unit. Kapag mahina ang heat transfer, hindi masusulit ang init na nakukuha mula sa araw. Pang-apat, ang heat storage aspect. Maganda kung may mataas na heat capacity ang HTF para kaya nitong mag-store ng thermal energy. Ito ang nagsisilbing reserve heat na pwedeng gamitin kapag maulap o kapag gabi na. Panglima, ang overall safety. Dapat mababa ang risk nito pagdating sa flammability, toxicity, at environmental impact habang ginagamit sa system. At panghuli, ang cost. Hindi lang performance ang basehan, kailangan din itong maging cost-effective, balanse ang initial cost at ang long-term benefits, tulad ng durability at mababang maintenance. Additionally, ayon sa study ni Yuasa and others, napatunayan na mas effective ang paggamit ng molten salts dahil may heat capacity ito na 550 degrees centigrade habang ang synthetic oils naman ay nasa 400 degrees centigrade lamang. So ngayon pag-usapan natin yung solar power tower. So pag-usapan na natin yung solar power tower. So dagdag lang, no, ang solar thermal energy is pare-parehas lang, no? Yung mga parabolic throw, solar power tower. So nagbabago lang sila kung paano sila mag-collect ng energy from sun. So basahin natin. Working principle ng solar power tower. The setup includes an array of large number computer-controlled sun tracking mirrors, known as heliostats. Sunlight can be concentrated as much as 1.5 times its normal intensity. These mirrors, moves in dual axis, are located at the ground level, which collect energy from the sun then reflects it towards a receiver, which contains HTF located at the top of tower. The HTF is being heated at around 600 degrees Celsius. And it's just like a parabolic throw. This HTF through pipes, it goes to a set exchangers. Then it transfer heat to the water, thereby generating high pressure superheated stream, which is
being used to turn steam turbine. So una, pag-usapan natin yung heliostat na sinabi dito. So sa ground level, may mga thousand na malalaking salamin na tinatawag na heliostat, no? So ang mga heliostat ay computer control. So dual axis movement siya. So gumagalaw siya both horizontal and vertical. So, ibig sabihin, it ah, gumagalaw siya from north to south and east to west. So sinusundan niya yung movement ng araw natin para ma-maximize yung energy or yung pag-collect ng energy from sun, no? So ang work nila is kolektahan yung sikat ng araw at i-reflect ito papunta sa isang point, which is yung receiver natin. So dahil sabay-sabay ang reflection ng sunlight, ang sunlight ay nagko-concentrate hanggang 1.5 times ng normal intensity. Kaya sobrang init ng napo-produce nito, no? So ngayon punta naman tayo sa receiver na sinabi dito, no? At yung HTF, which is yung heat transfer fluid. So sa tuktok ng tower, so makikita natin yan mamaya, may receiver na nagko-contain ng heat transfer fluid, which is yung HTF. So for example, meron itong molten salt. So dito tumatama at nagre-reflect yung sunlight. So ang HTF ay uminit hanggang 600 degrees Celsius. So bali dito, hindi electricity agad yung degenerate nito, no? Iniipon muna niya yung init na nako-collect niya papunta sa heat exchanger process na tinatawag. So ang mainit na HTF ay nagfo-flow through pipes papunta sa exchangers. So katulad dito ng parabolic throw system, no? Pero mas mataas ang temperature. So sa heat exchangers, so yung init na HTF ay tinatransfer sa tubig. So ang tubig naman ay nagiging high pressure, superheated stream. So sa steam turbine naman at power generation, so ang superheated steam ay ginagamit para paikutin yung steam turbine natin, no? So sa turbine, kung saan yung nakakabit yung generator, ay nakakapag-generate ng electricity. So after nun, ang steam ay pinapalamig, no, ng system natin upang gawing water ulit. So ang HTF ay binabalik sa tower natin, which is yung receiver, no. So bali sinasabi dito, naglo-loop lang yung cycle ng HTF natin or yung fluids. So bakit efficient ang solar power tower? So una, mas mataas ang operating temperature. Pangalawa, mas mataas na thermal efficiency. At pangatlo, pwedeng mag-store ng init, thermal storage kahit gabi, no? So halimbawa, sa isang malalang halimbawa, no, itong system ay ang Iban pa Solar Facility sa California. So ito yung actual image ng solar power tower. Ito yung mga mirrors natin na tinatawag natin heliostat. So it moves from north to south and east to west. So sinusundan niya yung flow ng sunlight natin or yung movement niya. So ito yung tower natin, which is ito yung nag-aakas sa receiver, no? So sa taas ng tower nito, nandito yung HTF natin na nagpa-flow through ating heat exchangers, no? So ngayon punta tayo sa schematic diagram solar power tower, no? So dito, from sun, nagre-reflect yung mirrors natin. And then nagba-bounce siya papuntang tower natin. So yun sa tower, sa pinakatuktok, andito yung receiver natin, which contains HTF, no? From HTF, nagpo-flow siya sa papuntang heat exchanger. So bali hindi lang heat exchanger siya nagpo-flow, no? Nagpupunta rin siya sa heat salt tank natin and cold salt tank, no? Which nag-a-act as reserve. So
In this tank, no, we can generate or we can operate in night time. So, this heat exchangers, no, di natin explain yan dahil explain na yan sa parabolic throw. So, ito pa yung isang given example natin sa schematic diagram ng solar power tower. So, from sun, direct siya sa mirrors yung magre-reflect to our tower, which is yung receiver. And then yung receiver natin is nagko-contain siya ng HTF. Then yung HTF natin, i-flow siya sa hot salt tank and also sa cold salt tank. After that, pupunta siya ngayon sa heat exchangers natin, no? And then sa heat exchangers, didistribute yun na yung heat na na-collect niya papunta sa ating generator para makapag-generate na tayo or makapag-create na tayo ng electricity. So, hindi natin explain yan dahil na-explain na yan sa parabolic throw. Good day everyone. Today I will discussing about the linear Fresnel reflector. It's a type of solar thermal energy. It can generate heat from the sunlight. This system is mainly applied in power generation and industrial heating process. It's considered a simpler and more cost-effective alternative to other concentrated solar power system. Linear Fresnel reflector is a solar thermal technology that use long, flat, or slightly curved mirrors arranged in parallel. This mirror reflect sunlight into fixed receiver tube positioned above them. The receiver absorbs the concentrated solar energy and convert into heat. This heat is then used to produce steam or hot fluid for electricity generation or industrial application. The design reduces construction costs by using simple mirror and a statutory receiver. So, ano ba yung pinaka-ibig sabihin ng sinasabi ng isang linear Fresnel reflector? Ito raw ay gumagamit ng mga mahahabang salamin na nakaayos ng parallel sa isa lupa. Ang mga salamin na ito ay gumagalaw daw para sundan ang araw, para ma-reflect ang sikat ng araw papunta sa receiver tube na nasa taas. Sa loob ng receiver tube, meron doon liquid, yun nga yung water, molten salt, yung glycol base, glycerol, tapos yung synthetic na yun, tapos or oil na umiinit dahil sa concentrated sunlight. Kapag uminit na ito, nagiging steam na pwede nang gamitin para mapaandar ang turbine. Para sa mga industrial heating, simple lang ang design niya pero kumpara sa ibang solar thermal system, pero effective rin siya. So punta naman tayo sa mga advantage of linear Fresnel reflector. Number 1 is yung low cost dyan. Mas mura ito kumpara sa mga parabolic throw dahil flat mirror lang siya lang ang gamit. Number 2 is the simple design. Fix ang receiver kaya mas madaling may maintain. Number 3 is less land preparation. Hindi kailangan ng mga sobrang pricey na lupa. Kumbaga kung saan lang maaraw ganyan, tinik talaga yung araw, doon na siya. Although pwede naman siya sa mga hindi masyadong tinik, pero mas efficient diba pagka mas maganda pagka mas maaraw pa kasi yun yung araw nga yung buhay niya.
The last is the good for industrial use. Effective para sa mga process heat and factories. So, syempre, kung merong advantage, syempre hindi mawawala yung disadvantage, diba? So, isa-isahin natin yung mga disadvantage of linear Fresnel reflector. Number 1 dyan is yung low efficiency. Mas mababa ang efficiency niya kumpara sa parabolic throw system. The next is the heat loss. Dahil exposed ang receiver, mas marami ang energy nawawala. Next is the shadowing effect. Ang mirrors ay pwedeng mag-shadow sa isa't isa. The last is the limited temperature range. Hindi kasing taas ng temperature ng solar tower system. So yung the linear Fresnel reflector is a practical and affordable solar thermal technology. Kahit hindi ito masyadong pinaka-efficient na system natin, di ba? Mas malaki pa rin ang contribution nito sa mga renewable energy, lalo sa mga industrial heating dahil simple nga lang yung design niya at lower cost pa. Magandang option ito para sa mga developing countries. Ito yung isa sa mga hakbang patungo sa mataas at malinis na sustainable na energy source. So, dagdag ko lang yung schematic, parang schematic diagram dyan na hindi siya schematic, parang diagram naman siya na kung paano nag-absorb at yung mag-absorb yung isang linear Fresnel reflector. Yung makita nyo sa picture dyan is merong isang sunlight yan na nag-reflect siya papunta sa may salamin na tumama sa may tube. Pero hindi naman kasi natin masasabi na lahat ng sikat ng araw is tatama doon. Kaya sa taas ng tube, merong tayong tinatawag na secondary reflector. Yung secondary reflector na yun, pag doon tumama yung ibang yung reflect ng araw is pag doon tumama is magre-reflect ng second reflector papunta din sa tube. Kumbaga, walang kawala yung araw natin. Meron tayong first dyan na secondary reflector, absorber tube, tapos yung reflector. Yun lang. The next is technology is the compact linear Fresnel reflector. Is also known as CLFR. It is an improved version of linear Fresnel reflector system. This technology was developed to increase efficiency while keeping the system simple and cost-effective. CLFR is also a solar thermal technology that converts sunlight into useful heat energy. It is mainly used for power generation and industrial heating application. A compact linear Fresnel reflector is an advanced solar thermal system that uses multiple rows of flat mirror arranged in a compact configuration. This mirror reflects sunlight into elevate receiver tube placed above the mirror field. Like the basic LFR, CLFR use multiple receivers to reduce shadowing and blocking losses. The concentrated solar energy heats working fluid inside the receiver. The heat is then used to generate steam or thermal energy for electricity and industrial process. So, ano ba yung paliwanag sa compact linear Fresnel reflector? Ang compact linear Fresnel reflector daw ay upgraded version ng isang original na linear Fresnel reflector. Gumagamit din ito ng maraming salamin na mas compact ang arrangement kaya mas efficient ang pag-focus ng sunlight.
Sa halip, ang isang receiver lang, dito naman sa may compact naman ay meron tayong dalawa o higit pang receiver tube na tumatanggap ng reflected sunlight. Dahil dito, nababawasan ang shadowing na mas maraming solar energy ang nakakonect natin. Ang init na naiipon natin ang ginagamit upang makapag-estima tayo at kailangan ng isang industrial na galing dito sa may compact linear Fresnel reflector. So, punta naman tayo sa may advantage of compact linear Fresnel reflector. Number 1 dyan is higher efficiency than linear Fresnel reflector. Mas kaunti ang energy loss dahil multiple receiver nga siya. The next is the reduced shadowing effect. Mas maayos ang mga mirror arrangement natin dito. Last is the lower cost than parabolic system. Flat ang mirrors pa din niya ang gamit. Flat pa din yung mirror na gamit sa kanya. Parang ano rin din siya, gano'n sa may compact. Ay sa linear pala. Siyempre, kung mayroong advantage, siyempre hindi dyan mawawala si disadvantage. Para magkakambal na yun eh. So, the disadvantage of compact linear Fresnel reflector. Number one dyan is more complex design. Mas komplikado kumpara sa basic linear Fresnel reflector. The next is the higher maintenance. Mas maraming receiver tube ang kailangan i-maintain. Last is the lower efficiency than solar tower. Hindi pa rin siya kasing taas ng advance ng CSP o concentrated solar power system. So, bigyan na natin ng konting summary ang isang compact linear Fresnel reflector. Ang compact linear Fresnel reflector daw ay isang improved version ng linear Fresnel reflector na mas compact at mas efficient. So, paano ba nangyayari yan? Gumagamit ito ng dalawang set ng salamin na sabay nagre-reflect ang sunlight papunta sa isang elevated receiver tube. Dahil mas malapit at mas maayos ang arrangement ng mirror, mas konti ang energy loss kumpara sa linear Fresnel reflector. Ang main function ng compact linear Fresnel reflector ay concentrate ang solar energy para makagawa ng init at steam. Ang steam na nabubuo ay gumagamit para paikutin ang turbine at makagawa ng kuryente. Mas space saving at cost effective ang compact linear Fresnel reflector, kaya bagay ito sa mga solar power plant at industrial heating. So, punta tayo sa next. Ito naman yung different between linear Fresnel reflector and compact linear Fresnel reflector. Ang linear Fresnel reflector daw ay mas simple. Isa lang ang kanyang receiver at mas hiwa-hiwalay ang salamin, kaya mas mura pero mas mababa ang efficiency. While ang compact linear Fresnel reflector naman ay mas tikit-tikit ang salamin at may mas maraming receiver, kaya mas kaunti lang ang energy loss. So, mas mataas ang efficiency ng compact linear Fresnel reflector pero mas komplikado at mas mahal ng kaunti. Sa madaling salita, ang linear Fresnel reflector is equal simple and cheap. And yung compact linear Fresnel reflector naman, efficient and compact. Hello everyone! Today, I'll be sharing about an amazing solar technology, parabolic dish system at Stirling engine na ginagamit para gawing electricity ang sinag ng araw.
Imagine, just using sunlight, we can generate high temperature energy and power small-scale electricity system efficiently. Ang parabolic dish system ay isang uri ng solar power technology na gumagamit ng maraming flat mirrors na naka-arrange para makabuo ng isang malaking dish na parang satellite. Yung dish na ito ay nagkakabit sa motor at sensors na nagtatrack sa galaw ng araw gamit ang dual axis tracking. Ibig sabihin, gumagalaw siya pa left, right at pataas pababa para laging nakatutok sa araw. Kapag tinamaan ng sunlight, kinoconcentrate ng dish ang energy papunta sa focal point kung saan located ang PCU or Power Conversion Unit. Yung PCU ay binubuo ng thermal receiver at Stirling engine. Yung thermal receiver ang tumatanggap ng concentrated heat at tinatransfer ito sa Stirling engine. Dahil sa init, gumagalaw or nagre-reciprocate yung engine. Yung reciprocating motion na yon ang nagpapaikot sa electric generator at doon napoproduce ang electricity. Mas mataas ang concentration ng heat ng parabolic dish kumpara sa parabolic trough. At kaya nitong umabot ng temperature na hanggang 750 degrees Celsius. Pero medyo limited ang size nito at maliit lang ang volume ng fluid na ginagamit. Mas bagay ito sa small-scale power generation. Dito naman tayo sa Stirling engine. Ang Stirling engine ay medyo mahirap intindihin sa una, pero simple lang ang principle niya. Meron itong sealed cylinder na may dalawang side, isang hot side at isang cold side. Doon sa loob ng cylinder may working gas tulad ng air, helium, or hydrogen. Yung gas na ito ang gumagalaw pabalik-balik mula sa hot side papunta sa cold side gamit ang mechanical system ng engine. Kapag nasa hot side yung gas, umiinit siya at nag-expand. Dahil sa expansion, tumataas ang pressure. Tapos yung pressure na yun yung nagtutulak sa piston pataas. Kapag bumabalik naman yung gas sa cold side, lumalamig siya at nagko-contract. Bumababa ang pressure at gumagalaw ulit yung piston. Yung tuloy-tuloy na expansion at contraction na ito ang gumagawa ng mechanical motion. At yung motion na yun na yung pwedeng gamitin para paikutin ang generator at makagawa ng electricity. Ang nasa larawan ay isang parabolic dish solar system. Yan. Ang malaking dish na parang satellite ay binubuo ng maraming salamin or mirrors. Ang shape na ito ay parabolic, kaya ang lahat ng sinag ng araw na tumatama dito ay naiipon sa isang punto lamang na tinatawag nating focal point. Sa focal point, makikita ang Stirling engine. Dito nangyayari ang conversion ng heat energy papunta sa mechanical energy. Kapag ang concentrated sunlight ay tumama dyan sa receiver ng Stirling engine, umiinit ang gas sa loob na ito at kadalasan helium or hydrogen, gaya na nasabi ko doon sa una. Kapag uminit yung gas, lumalawak ito. Yun yung nagtutulak sa piston. Kapag naman lumalamig, kumukontra ito at ang paulit-ulit na expansion at contraction na ito ang nagpapagalaw sa piston. Ang galaw ng piston ay pinapaikot ang generator at dito nagkakaroon ng electrical energy. Mapapansin din na ang dish ay may dalawang movement, azimuth at elevation tracking. Ang azimuth tracking ay ang pag-ikot pakaliwa at pakanan, habang ang elevation tracking naman ay ang paggalaw ng pataas at pababa. Ginagawa ito upang masundan ang galaw ng araw buong maghapon, upang masigurado natin na maximum yung makukuha niyang
solar energy at mas mataas ang efficient ng system. Sa kabuuan, ang parabolic dish system ay kumukolekta ng solar energy at kinoconcentrate niya yung init sa isang punto or sa isang point. At pinapagana ang Stirling engine at kinoconvert ang init na iyon upang maging kuryente. Yun. Yan, dito naman tayo sa Stirling engine. Papaliwanag ko sa inyo kung paano siya nag-work. Ang Stirling engine ay isang uri ng heat engine na gumagamit ng external heat source. Ibig sabihin, hindi ito nagsusunog ng fuel sa loob. Galing sa labas ang init, tulad ng solar energy. Dito, sa loob ng Stirling engine, may nakasil na gas. Ang gas na ito ay ginagamit para makagawa ng galaw. Ganito yung process niya. Una, pinapainit ang isang side ng engine. Kapag uminit ang gas, lumalawak ito, nag-e-expand. Gaya ng sabi ko kanina, yun yung nagtutulak sa piston, pababa at pataas. Pangalawa, inililipat ang gas sa malamig na side ng engine. Kapag lumamig ang gas, yun, kumukontra ito o nagko-contract. Dahil sa contraction, hihilahin naman niya pabalik yung piston. At paulit-ulit na pag-init at paglamig ng gas ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang paggalaw ng piston. Ang galaw na ito ay kino-convert sa rotary motion gamit ang crankshaft. At kapag nakikita nyo dyan sa video na yan. At kapag kinabit sa generator, nagiging electrical energy ito. Ang maganda dito sa Stirling engine ay tahimik ito at mataas ang efficiency. Pwedeng gumamit ng iba't ibang heat source tulad ng solar, geothermal, o kahit waste heat. Tsaka dito sa Stirling engine, wala siyang pinoproduce na harmful gases. Sa madaling salita, ang Stirling engine ay nagko-convert ng heat energy papunta sa mechanical energy gamit ang expansion at contraction lamang ng gas. Yun. So, largest thermal power stations. So, alam na natin na yung mga solar thermal power plants differs from ordinary solar panels kasi hindi sila directang nag-generate ng electricity from sunlight. Instead, it uses mirrors para concentrate yung heat from the sun. Then, it uses that heat to produce steam na nagpapaikot sa mga turbines to generate electricity. So, this technology is important dahil kaya nitong mag-produce ng large-scale renewable energy at may iba pang power plants na may thermal storage. May meaning pwede silang makapag-generate ng electricity kahit gabi na or wala ng araw. So now, alamin naman natin yung mga largest solar thermal power stations in the world. Una-una dyan is yung Warsasat Solar Power Station in Morocco. Known as one of the largest solar thermal complexes in the world, it has a capacity of 510 megawatts. It uses a combination of parabolic trough and solar tower technology in order to concentrate the sunlight to produce heat. So, isa sa mga pinakamahalagang feature nito ay ang thermal energy storage. Kaya nitong mag-generate ng electricity kahit gabi or wala ng araw. So, malaki ang role ng plant na ito sa goal ng Morocco na tumaas ang paggamit ng renewable energy at mabawasan ang carbon emissions. Pinapakita rin ito na kung paano makakagawa ng malakihang clean power infrastructure ang mga bansang may access sa malakas na sikat ng araw. Sunod naman ang Ivanpah Solar Power Facility sa United States. Meron siyang capacity na 392 megawatts and gumagamit siya ng solar tower design kung saan libu-libong mirrors or heliostats ang
nagre-reflect ng sunlight papunta sa mataas na tower para makagawa ng heat. And yung heat na ito ang ginagamit para gumawa ng steam na nagpapaikot sa mga turbines na nagge-generate ng electricity para sa grid. So, dahil sa laki na at design nito, this became one of the largest operational solar thermal plants constructed. So, ipinapakita ng Ivanpah ang engineering potential ng solar tower systems at ang investment ng US sa renewable energy para mabawasan ang greenhouse gas emissions. So next, ang Mojave Solar Project sa California. Meron siyang 280 megawatts and gumagamit siya ng parabolic trough technology. So dito, ang curved mirrors ay nagpo-focus ng sunlight sa receiver tubes na may fluid na pinapainit para makagawa ng steam at electricity. So nagbibigay ito ng renewable energy sa libo-libong infrastructure, kaya nakakatulong ito sa pagbawas ng paggamit ng fossil fuels. Pinapakita rin ng project na ito na kung gaano ka-efficient ang solar thermal systems sa desert environments na may malakas na sikat ng araw. Ang Solana Generating Station sa Arizona ay may capacity din na 280 megawatts at gumagamit ng parabolic trough collectors. So, ang pinaka-special dito ay ang kanyang thermal energy storage system na nag-aalaw na makapag-produce rin ng electricity kahit ilang oras pagkatapos ng sunset. So, dahil dito, mas stable at reliable ang power supply kumpara sa ibang solar systems. So, pinapakita ng Solana kung paano makakatulong ang solar thermal technology sa consistent renewable electricity generation. Next, ang Genesis Solar Energy Project sa California. Ito ay nagge-generate ng around 280 megawatts gamit ang parabolic trough technology. Malaki ang contribution nito sa clean energy goals dahil nagbibigay ito ng renewable power habang binabawasan ang carbon emissions. Pinapakita rin ito na ang maraming solar thermal plants sa iisang region ay pwedeng sama-sama para sa large-scale sustainable electricity production. Sa Europe naman, ang Solaben Solar Power Station sa Spain ay may combined capacity na about 200 megawatts at gumagamit ng parabolic trough technology. Isa ang Spain sa mga leaders sa solar thermal development at tumutulong ang Solaben sa pag-increase ng renewable energy share ng bansa at sa pagbaba ng carbon emissions sa Europe. So, ipinapakita nito na ang solar thermal technology ay hindi lang para sa deserts, kundi pwede rin siya gamitin sa iba't ibang klima at iba't ibang region. So, this is the compiled table summary of the largest solar thermal power stations. So, makikita natin dito kung kailan siya natapos, kung ilang hectares ang area niya, at yung mga sinabi ko kanina, which is yung location nila, capacity, and kung anong type yung ginagamit nila in terms of producing electricity. So additionally, meron pang isang solar thermal station. Although it is still under construction, the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park Phase 4 in Dubai is targeted na makapag-produce ng 600 megawatts mula sa parabolic trough and 100 megawatts mula sa solar tower technology. Kaya isa ito sa pinaka-assuming na solar thermal project sa mundo. Kahit under construction pa siya, ipinapakita nito ang commitment ng Middle East sa renewable energy at energy diversification. So, pinagsasama-sama nito yung iba't ibang solar thermal technologies at energy storage na sumisimbolo sa future ng large-scale solar power. So, kapag natapos to, is malaking tulong sa sustainable development at global clean energy transition.